Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Napakagandang awitin. Lord, your wound has paid my ransom. Purihin ang Diyos na tayo ay may tunay at perpektong kaligtasan dahil sa Kanya na namatay at muling nabuhay para sa atin. Welcome po sa morning worship service sa Jesus Christ Baptist Church. I'd like also to welcome ang ating mga kapatiran at mga kaibigan na nakatunghay sa ating live stream. And sabi nga natin kanina ay parang cherry on top of a cake is not just the Lord's Day at nagsimula ang mundo ng pagre-recognize sa mga nanay. So happy Mother's Day sa bawat mga ina ng tahanan. Saludo kami sa biyaya at sa biyaya ng Diyos sa inyong mga buhay at sa inyong patuloy na pagsusumikap na mamuhay sa kalooban ng Panginoon at taguyod at suportahan ang buong pamilya. So tayo ho ay magpugay, magpasalamat sa mga nanay natin. So if you can send a text, even a message or a video call kung sila ay malayo, I would like to encourage ang mga kabataan to do something just to give them just a smile. Hindi kailangan mahal, kahit medyo sabihin natin sa iba parang medyo corny, ma-appreciate ng mga nanay po yan, sigurado. At tayo ho ay magpasalamat sa Panginoon. Kung tayo naman kung ang kalagayan naman ho ay ang mga ina natin ay kung sakaling nasa umuwi na o kinuha na ng Panginoon, ay magpasalamat tayo sa Diyos sa mga magagandang memorya na meron ho tayo, lalo na kung sila ho ay mananampalataya. So muli, Happy Mother's Day. Usually, we gave a tribute sa mga nanay, pero hindi natin magagawa ngayon. Lord willing, let us be hopeful next year ay magawa natin ulit. And isa ho sa mga announcements po natin ay the month of May ay anniversary month ho natin at ang atin hong 11th year anniversary ay sa ikatlong o sa ikaapat na linggo ng buwan ng Mayo. That will be May 23. May 23, 11 years old na po ang Jesus Christ Baptist Church. So atin ho ipang-anyaya, do hindi man ho dito ay maging yung sa ating online live streaming. So meron ho tayong ipo-forward sa ating mga group chats, mga sabihin natin digital invitations na pwede nyo i-forward sa inyong mga friends na upang sila ay anyayahan para ho sa ating parating na anibersaryo. Ang pinakatema ng ating 11th year church anniversary is a thirst for God. A thirst for God. Pagkauhaw sa Panginoon. Ito'y hango sa Psalm 63. At nahandoon sa verse 1 ay sa gitna ng wilderness, sa gitna ng kawalan ng tubig. Ang sabi ni Haring David, O Lord, ay nahandoon na uuhaw at nagugutom ako sa iyo. At sinadya natin yun dahil sa gitna man ng problema, even in our present crisis, sa gitna man ng pandemya, nawa manatili yung uhaw at gutom natin sa Panginoon at lalo pa nga dapat sumidhi, lumalim ang atin hong pagnanasa sa Kanya. So that will be our goal, our aim. At sa ating mga pag-aaral, bibigyan ho natin ng pansin ang tema ho na yan. Nawa ito'y maitanim sa atin na talagang nandoon ang pagkauhaw natin. Not just about informations about God, kundi sa ating personal na relasyon sa Kanya ay lalo pang ang lumalim. So let us be in prayer for that. At nawa maging excited tayo. Ang gawain sa umaga natin sa May 23 ay evangelistic. So ipag-imbita natin sa ating mga kaibigan, kamag-anakan na wala pa sa pananampalataya kay Kristo. And then sa evening service, supposed to be yun yung ating ring evening anniversary fellowship. Hindi rin magkakaroon. Naalala niyo yun? 2 years ago, meron tayong malaking hapag dito sa ating gitna at ang daming pagkain. At sawa-sawa tayo, maging sa nagdadala ng pagkain ng mga kapatiran. So, again, hindi natin magagawa ngayon yun. So, tignan natin kung anong magagawa ho natin sa May 23. Magiging surprise po yun. Pero meron ho tayong binabalak, Lord willing, ayun ay magkaroon ng katuparan. Paalala ho sa ating mga gawain, Wednesday and Friday, meron na tayong time in the Word, 6 p.m. and prayer meeting ng 7:10 p.m. In-encourage ho ang bawat isa, lalo na mga mananampalataya na makipisan online sa gawain ho ng pulong panalangin.
Nag-birthday si Sister Marilyn Ganas, itong kamakalawa, kung nagkakamaling tanda. Meron ho bang may birthday ngayon? I believe this week, magba-birthday si Sister Amor. Sister Amor Reyes o Sister Amor, advance happy birthday. Meron pa ho ba? Magba-birthday ngayong linggo? Baka meron. Wala na. So, again, belated happy birthday and advance sa atin ho mga kapatiran na ito. Well, kung wala na ho tayong mga announcements at mga reminders, dadako ho tayo ngayon sa ating pagsamba. At bilang paghahanda, tayo ho ay magkakaroon ng isang sandali ng katahimikan para personal tayong manalangin sa Panginoon at hingin natin ang kapatawaran sa ating mga kasalanan at biyaya niya at tulong sa ating pagsamba sa Kanya. Manalangin po tayo. Let us pray. O aming Amang Diyos, muli aming kinikilala ang katotohanan na walang ibang Diyos maliban sa iyo. Ikaw lamang ang nag-iisa at walang katulad. At ikaw lamang ang karapat-dapat purihin, paglingkuran at sambahin. At ikaw lamang din ang Diyos na nahabag at nagmahal sa aming mga makasalanan. Nagsugo ng iyong bugtong na anak. Sangayon sa amin na pag-aralan, Diyos na nagkatawang tao upang mamatay para sa aming mga kasalanan at muling nabuhay para kami ay mabigyan ng perpektong katwiran. Panginoon, salamat po sa katotohanan ito. Salamat po sa dakilang kaligtasan na iyong pinagkaloob. At Panginoon, salamat po sapagkat hindi mo lamang kami niligtas, kundi ang iyong mga mananampalataya ay nilakip mo sa iyong iglesia, kung saan kami ay pinagkalooban mo ng mga kaloob upang ipaglingkod sa iyo at sa isa't isa. Tulungan mo nawa kaming patuloy pang lumago, patuloy na hamunin at mag-encourage sa isa't isa, patuloy na manalangin para sa isa't isa. O Panginoon, amin din pong pinagpapasalamat sa iyo. Sa panahon na ito ay inaalala ng karamihan sa mundo at binibigyang parangal ang mga ina ng tahanan. Panginoon, salamat po sa nanay ko. Panginoon, salamat po sa mga ina ng tahanang naririto, maging ang mga ina ng tahanan nakatunghay sa live stream ng gawain ito. Alam po namin, Panginoon, na nandoon ang napakadaming mga sakripisyo, nandoon ang mga napakadaming pagpupuyat, nandoon ang maraming luha at pawis at kahit dugo. Salamat po sa mga ina ng tahanan. Lord, kung meron pong mga nanay na hindi pa mananampalataya ni Jesus, amin pong hiling, mahabag ka, abutin mo po sila, Panginoon, ng iyong mahabaging kamay, upang sila ay dalin mo sa pananampalataya kay Kristo Jesus. O Panginoon, nawa ang mga mananampalatayang ina ng tahanan sa iglesyang ito ay patuloy mong bigyan ng uhaw sa iyo. Patuloy mong bigyan ng pagnanasa na lalo pang lumalim sa pagkakilala sa iyo. Atensyon, itali mo kami kay Kristo. Itali mo ang aming puso't kaisipan sa iyo, sa iyong katotohanan. Anawa sa lahat ng aming gagawin, sa pag-aawitan, pagkakaloob, pananalangin, at lalo't higit sa pakikinig ng iyong banal na salita, at talagang maituon namin ang aming atensyon sa iyo. Nawa tunay ka naming masamba sa Espiritu at katotohanan. Ingatan mo kami, tulungan mo kami,
Patawarin mo kami sa anumang mga kasalanan na aming nagawa laban sa iyo. At ang lahat ng kapurihan ay mauwi lamang sa iyong dakilang pangalan. Padalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po'y magsitayong lahat at tayo po ay umawit sa Panginoon. Christ the Lord is risen today. Magandang umaga po mga kapatid. Happy Mother's Day po sa ating mga inanatahanan. Ating pong usahan ang ating mga Biblia sa Proverbs 31, verse 10 hanggang 20. Para sa ating pagbasa, Proverbs 31, verse 10 hanggang 20, kung nandun po tayo. Ready, read. Who can find a virtuous woman? For her peace is far above rubies. The heart of her husband doth safely trust in her, so that he shall have no need of spoil. She will do him good and not evil all the days of her life. She seeketh wool and flax, and worketh willingly with her hands. She is like a merchant's ships. She bringeth her food from afar. She riseth also while it is yet night, and giveth meat to her household, and a portion to her maidens. She considereth the field, and buyeth it,
and of her hands she planted a vineyard. She girded her loins with strength and strengthened her arms. She perceived that her merchandise is good, her candle goeth not out by night. She laid her hands to the spindle, and her hands sewed the distaff. She stretched out her hand to the poor, yea, she reached forth her hands to the needy. Pagpalaan po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ang manalangin. O aming Amang Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit, Panginoon, pinupuli ka namin at pinasasalamatan sa araw ng ito. Dahil sa unang araw ng linggo, ipinahayag mo sa amin ang iyong pagtatagumpay mula sa kamatayan. O Diyos, ibigay mo sa amin ang kaligtasan sa pamamagitan ng pagkakadawang tao ng aming Panginoong Jesus, na siya ang nabuhay sa katuwiran, Panginoon, na siya'y namatay, Panginoon, upang ang aming mga kasalanan ay mahugasan. At siya'y nabuhay muli, Panginoon, at tandaan ang lahat ng pangako niya ay totoo at gaganapin niya, Panginoon, balang araw. Maraming salamat po sa kaligtasan na ito. Maraming salamat, Lord, na meron kami pag-asa na makakasama ka namin sa araw ng pagbabalik ng aming Panginoon Jesus. O Panginoon, nawa, Lord, katawaran mo ang aming mga kasalanan. Kami humaharap sa iyo ngayon upang magsamba. Nawa, Lord, ay linisin mo kami upang maging katanggap-tanggap ang aming mga gawain ngayong araw ng bukas sa inyo. Upang maitaas pa namin ang iyong dakilang pangalan na karapat-dapat lamang sa inyo. O Panginoon, pulitin ka. Lord, we pray na, Lord, papasalamat namin ang buhay ng aming ina, ang mga ina ng tahanan, ang aming mga asawang babae, Panginoon, na siyang pinigay mo sa amin upang maging katuwang, maging magulang sa amin, at upang kami gabayan, Panginoon, sa buhay na meron kami ngayon. Purihin ka, na meron kami katulad nila. Gaya ng nabasa namin, Panginoon, ang lahat ng pagsusumikap nila ay hindi matutumbasan ng ibang tao, Panginoon, kundi ang aming mga inalaman. At para sa mga ina namin na hindi pa sumasampalataya sa iyo, hiling namin sa araw nito, Lord, sa araw nila, na buksan mo ang kanilang mga puso. Magligtas ka po, Panginoon, na ang lahat na pagsusumikap at pagod nila sa araw-araw ay hindi mawala ng kapuluhan. Ngunit ito, O Lord, kapag sila sumamba na nagpalataya sa iyo, sila naligtas, ang lahat ng pagsusumikap na ito, Lord, ay magiging kalugod-lugod sa harapan mo. Panginoon, pati na rin sa aming mga kapatid, Lord, na nagpalataya sa iyo, patuloy mong hawakan ang kanilang pananampalataya. Ang kanilang testimonya sa Ebanghelyo ay lalong pagtibayin upang ang kanilang pagsusumikap, Panginoon, na maging gabay ng tahanan ay maging kalugod-lugod lalo sa iyo. Maging daluyan sila ng pagpapala para sa kanilang mga pamilya sa ibang tao, Panginoon. Muli pinupuli ka namin sa kanilang mga buhay. Dagdagan mo pa ang taon ng kanilang pamumuhay, Lord, upang mas lalo pa namin silang makasama, Panginoon, at makapiling, Lord, at ang kanilang pananampalataya ay magpatibay din sa aming sariling pananampalataya. Maraming salamat po, Panginoon. Ngayon, sa sandali ito, Lord, na sa aming pagpapatuloy ng mga gawain, Panginoon, patuloy mo kami gabayan, patuloy mo kami bigyan ng atensyon sa iyo. Hatapin mo ang aming mga mata, ang aming mga tenga, patungo sa iyo upang hindi malihis sa ibang mga bagay. Upang ang aming pagsamba sa iyo ay may ari lang sa iyo, Panginoon, at hindi kami ma-distract kung ano ang bagay sa paligid. Lalo na ang aming mga kapatid na nakatunghay sa
sa kanilang mga tahanan, Panginoon. Gabayan po silang lalo. Panginoon, sa aming pag-aawitan, sa aming mga pananalangin pa, sa aming pag-aalay, nawa maging mabangusang dito sa harapan, Panginoon. At ang lahat, Lord, na mapurihan at kaluwalhatian ay maawisin mo lang ng pangalan. Inaalala din namin ang aming mga kapatid, Lord, na naroon ng kahirapan, ang karamdaman, Panginoon. At ingatan mo sila, ano ba yan? Kung maaari, Lord, ang kanilang sakit, ay alisin mo sa isang igla. Ngunit kami umaasa lamang sa iyong kalooban, Panginoon. Mas alam mo kung ano makakabuti sa iyong mananampalataya. Lord, ang lahat mo ito ay niyadalangin namin sa iyo. Lord, pinapanalangin din namin ang aming kapatid na si Bralpo. Alam na siyang magbibigay ng mensahe ngayong umaga. Yung gabayan na siya, Panginoon. Ipapatawagin niyo sa kanyang bibig ang mga salita, ang katotohanan, Panginoon, patungkol sa aming Jesus, Panginoong Jesus, at ang katotohanan patungkol sa iyo sa dakilang mong pagliligtas, Panginoon. Maraming salamat kung muli, Panginoon, sa araw ito. Tuloyin ka at sasalamatan ka namin. Ito ay ang sakot na sa mga sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Glory to His name. Down at the cross where my Savior died, thou wert the blessing from sin I cried. There to my heart was the bottom line. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the bottom line. Glory to His name. I am so wondrously saved from sin. Jesus so sweetly abides within. There at the cross where He took me in. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the bottom line. Glory to His name. Oh, precious fountain that saves from sin, I am so glad I have entered in. There Jesus saves me in His keeping. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the bottom line. Glory to His name. Come to this fountain so rich and sweet. Pastime of soul and the single street. Launching today and we made complete. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the bottom line. Glory to His name. Tayo po'y dadako sa ating pagkakaloob, mga kapatid, at imong buksan ang ating mga Biblia sa ikalawang Korinto, Kapitulo 9, talatang 6 hanggang 8. 2 Corinthians chapter 9, babasahin natin verses 6 to verse number 8. Yung nakita na ho, sabay-sabay ho nating basahin. Ito po ang salita ng Panginoon. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully.
Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos, tayo po ay muling manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, muli kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, sapagkat nakita namin at patuloy naming nararanasan ang kabutihan ng iyong kamay sa amin, ang iyong mahabang pasensya sa amin. Tunay, Panginoon, kung ibibigay mo ang nalalapat, ang naaayon, sang-ayon sa aming mga gawa, alam po namin na kami ay masusumpungan sa kapahamakan sa impyerno. Alam po namin yan, hindi kami karapat-dapat sa susunod naming hininga, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero salamat, O Diyos. Salamat sa iyong habag. Salamat, Panginoon, na ikaw ay tunay ngang mabagal sa pagkagalit. At lalo't higit salamat sa iyong pagmamahal na binigay mo ang iyong bugtong na anak upang kami ay magkaroon ng kaligtasan. Tunay nga, Panginoon, karapat-dapat kang purihin at pasalamatan sa lahat ng mga bagay na ito. At ngayon, Panginoon, dadako kami sa pagkakaloob. Nagaya ng aming nabasa, Panginoon, nagbibigay ka ng atensyon sa kalagayan ng aming mga puso. At nawa tulungan mo kami na ang aming puso sa iyong harapan ngayon ay isang puso na may pagsamba, may pagmamahal, at may kagalakan sa pagkakaloob sa iyo. Paalala mo sa amin, Panginoon, ang lahat ng meron kami ay galing sa iyo. Paalala mo sa amin, Panginoon, ang iyong kalooban na kami ay sumagana nga sa gawang mabuti. Gamitin mo, Panginoon, ang mga kaloob na ito sa kalwalatian ng iyong pangalan, sa patuloy na ikauusad ng gawain sa lugar na ito, at sa patuloy, Panginoon, na ang iyong ebanghelyo ay lalo pang maipangaral. Ama, patuloy ka namang maluwalhati sa aming kalagitnaan. Ingatan mo kami at tulungan, at lahat ng tinalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Spread as I exalt
Purihin po ang pangalan ng Panginoon at muli ho, isang pagbati ng Happy Mother's Day sa bawat ina ng tahanan. Tayo nagagalak na maraming ina ng tahanan narito ngayong umaga. Purihin po ang Panginoon. At tayo dadako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Kagaya ho nung in-announce ho natin kanina, in 2 weeks ay magkakaroon ho ng magdadaos ng Anniversary Sunday ang JCBC. At sa biyaya ng Diyos, it will be an 11th year church anniversary. And we were hoping last year, nasaktuhan ang ating 10 taon ay kasagsagan ng pandemya at inabot ngayong muling taon at tayo ay umaasa, Lord willing, sa susunod na taon, hopefully sa 12th year church anniversary ay iba na ang ating kalagayan. Alam ho natin na ang kasalukuyang pandemya ay nakaapekto sa marami, na kung saan marami ang naging pagbabago. So much so na naging pamilyar na mga kataga sa atin ang tinatawag na new normal. And sad to say, maging sa loob ng church ay apektado ng new normal ang atin hong mga kalagayan. Napakakaiba ng atin hong panahon sa ngayon. Kakwentuhan ko ho ang isang kaibigang pastor na halos 40 taon nang nagpapastor. At ang sabi niya, there's nothing like this time sa kalagayan ng buhay ng iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Now, hindi lang ho sa loob ng church may kakaibahan. Maging sa bawat tahanan, ramdam ang epekto ng pandemya. Lalo na kapag tayo ay nasa ilalim ng mga quarantine. For an extended period of time, ang mga tao ay nasa loob ng tahanan. Ang mga bata na usually nasa eskwelahan ay nasa tahanan. Ang mga nagulang na usually nasa labas na naghahanap buhay ay nasa loob ng tahanan. At mayroong ilang mga reports, sad to say, na ito ay nagre-resulta pa sa violence against women and children. Mga nanay daw, asawa na hindi nasasaktan sapagkat wala ang tatay or nasa trabaho ang nanay, ngayon ay nasasaktan na sapagkat sila ay laging magkasama. Pero hindi lang ho yun. Alam nating lahat at ramdam ng lahat ang epekto ng pandemyang ito sa ekonomiya. Lalo na kung ang mga magulang pareho'y nagtatrabaho, marami mga nanay ay nagdesisyon na manatili na lamang sa tahanan para samahan ang mga anak na ngayon ay online ng schooling or homeschooling. So nandoon ang mga grabing mga pagbabago, matitinding mga hamon na hinaharap. Well, alam ho natin na higit sa mga hamon o isa sa mga maraming hinaharap na hamon ay walang iba kung hindi ang mga ina ng tahanan na hindi lamang basta nadagdagan ang gawaing bahay, dumagdag pa dito ang gawain ng pagtuturo sa mga bata. At again, kung nahagip nyo yung mga balita na kung saan nandun na lamang yung kapagpapahayag ng stress, ng bigat, ng sama ng loob, mga ina ng tahanan sa bigat na kanilang daladala sa paggawa sa bahay at pagtuturo din sa mga bata. Again, mga nanay ng tahanan, we praise God for you. We thank God for you. And I would like to remind ng mga kabataan at lahat sa atin ng mga anak na maaaring hindi ka na kabataan, maaaring may sarili ka ng pamilya to express your gratitude sa iyong magulang. Siya man ay mananampalataya o hindi mananampalataya. Doon ang utos ng Panginoon, honor your father and your mother. At isang magandang sekular na pagdiriwang ang Mother's Day because it just gives us a very good awareness ng ating pagbibigay pugay sa mga ina ng tahanan. So para ho sa atin hong sa ating pag-aaral ngayong umaga at bilang pagpupugay din sa mga ina ng tahanan, ang church ho na ito ay patuloy na sumasaludo at nakikigalak kasama ninyo. Kagaya ho, and most of all, for the glory of God and the edification of the church,
na tayo ho ay mag-aral ng salita ng Diyos. And again, as Mother's Day go every year, ay binibigyan natin ng kaunting mahalagang pansin, not just for the mothers, but for the women. Now, ayoko naman hong sabihin o isipin ng mga lalaking naririto na, well, pang Mother's Day pala ang preaching, ako ay matutulog na o uuwi na. Well, hindi ho. Though ang ating pag-aaralan sa mga salita ng Diyos ngayong umaga ay ang ilang mga karakter na babae sa Biblia, ang mga katotohanan na atin hong nakikita ay kailangan ng bawat isa sa atin. Kung bibigyan ko ho ng titulo ang atin hong pag-aaral ngayong umaga, siguro ito ho ang titulo, A Time to Sit at Jesus' Feet. Oras para maupo sa paanan ni Jesus. So nais ko ho kayong anyayahan na buksan ang inyong mga Biblia sa Luke chapter 10. Luke chapter 10 verses 38 to 42. Luke chapter 10 verses 38 to 42. Tayo po magstayo para sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Kung wala ho kayong Bible, pakipakinggan niyo ho at babasahin ko, at o kung meron naman kayong Biblia, pakisundan nyo sa inyong mga Biblia. Ito po ang salita ng Panginoon. Now it came to pass, as they went, that he entered into a certain village. And a certain woman named Martha received him into her house. And she had a sister called Mary, and also sat at Jesus' feet, and heard his word. But Martha was cumbered about with much serving, and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things, but one thing is needful, and Mary has chosen that good part, which shall not be taken away from her. Pagpalain po ng Diyos ang pagbasa ng kanyang mga salita. Panalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, muli kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa biyaya mo ng kaligtasan, sa pagkakaloob mo ng buhay na walang hanggan, at lahat ng ito ay sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. At kami rin po ay muling nagpapasalamat sa mga nanay na iyong pinagkaloob sa amin. Salamat po, O Diyos, sa patuloy mong pag-iingat, pagbibigay lakas at kasipagan sa kanila. At nawa, Panginoon, ng mga ina ng tahanan, lalo na ang mga mananampalataya na, ay lalo pang lumalim sa pagkakilala at pananampalataya sa iyong katotohanan, at ang iyong katotohanan ang patuloy na magpabanal sa amin. At lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Marino pong magsiupo ang lahat. Ito ho ang ating pinakamensahe ngayong umaga. Amidst the many legitimate responsibilities that believers have in this life, there is a priority that we cannot afford to neglect, and that is to spend time and hear from God. Sa gitna ng napakadaming mga lehitimong responsibilidad ng mga mananampalataya na meron sa buhay na ito, merong isang prioridad na hindi natin dapat baliwalain, at yun ay ang pagbibigay panahon na makinig sa Panginoon. And when we say makinig sa Panginoon, we're not pertaining to waiting for an audible voice of God. Hindi na naghihintay ng boses mula sa langit o mula kung saan man. Kung hindi, primarily, we are pertaining to the revealed Word of God, to the written Word of God. Walang iba kung hindi sa Biblia. Ano man ang ating lehitimong ginagawa sa mundong ito, mga pinagkakaabalahan sa buhay na ito,
ang mga mananampalataya ay dapat huwag kumaligta sa pagbibigay prioridad sa salita ng Panginoon. Sa biyaya ng Diyos, 3 bagay ang ating titignan sa pag-aaral na ito. At ito ay isang narrative at merong mga pangyayari. At titignan natin, number 1, the setting. Number 2, the conflict. And then number 3, the lesson. The setting, the conflict, and the lesson. So tingnan muna natin yung setting at hopefully mas magbigay ito ng kulay, ng pagkaunawa sa atin hong pag-aaralan ngayong umaga. Sa verse number 38, mababasa ho natin, o kagaya ng ating nabasa, ang sabi ng salita ng Diyos, "Now it came to pass, as they went, that he entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him into her house." Kung ikukonsidera ho natin ang timeline ng tagpong ito, higit kumulang 6 na buwan na lamang ang natitira sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Pagkatapos ng 6 na buwan, siya ay pupunta na sa Jerusalem para i-celebrate ang Passover. At alam natin na hindi aksidente na kung saan sa Passover ay pinatay ang Passover lamb at sa mismong panahon na yon ng Passover, pinatay ang the Lamb of God which taketh away the sins of the world. So siya ay malapit na sa katapusan ng kanyang buhay at pagmiministeryo dito sa lupa. Malapit na siya na hatulan ng may kasinungalingan at siya ay dalhin sa krus upang ipako at mamatay. Sa Luke chapter 9, kung babalik lamang ho tayo ng isang kapitulo, verse number 57, mababasa ho natin, "And it came to pass that, as they went in the way, certain men said unto him, Lord, I will follow thee whithersoever thou goest." Mukhang mali yata yung talata na nailagay ko. So verse 56, hindi ho, verse 57. "The Son of Man is not come to destroy man's lives, but to save them, and that he went to another village." At ang punto ko ho, na gusto ko makita natin dyan, si Jesus ay patungo sa iba't ibang mga village, sa iba't ibang mga lugar. At ang layunin niya ay ipangaral ang ebanghelyo ng kaharian ng Panginoon. At isa sa mga major changes na makikita ho natin dito sa narrative ho na ito, ay sa panahon na ito, ang ating Panginoong Jesus ay nagsimulang magbigay ng oras o ng panahon ng bukod tangi sa kanyang mga disipulo. Just to give you a proper idea, sa mga unang parte ng ministeryo ng ating Panginoong Jesus, almost in the first 2.5 years, siya ay exposed sa lahat. Big crowds, by the thousands. Hindi mali na sabihin na 20, maybe even some 30,000 na mga tao ang sumusunod, ang nagtitipon-tipon para mapakinggan ang ating Panginoong Hesus, para maobserbahan ng mga himala or sila mismo ay makatanggap ng himala. Pero dito sa bandang huli ng kanyang buhay at pagmiministeryo, his ministry became more intimate. Mas doon na sa malalapit sa kanya, mas nag-spend siya ng time, hindi kasama ng crowd, kundi kasama ng kanyang mga disipulo, at ang kanyang layunin ay sila ay lalong ihanda at turuan dahil nalalapit na ang panahon na sila ay kanyang iiwan. Sila ang maiiwan para gawin sundin ang dakilang komisyon. Sila ang iiwan para ipagpatuloy ang pangangaral ng ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo, at binigyang pansin ng Panginoong Jesus ang mga alagad na ito upang sila ay i-training, upang sila ay ihanda. So, again, Jesus is going from village to village, nangangaral, nagtuturo. At narito, ang sabi ng salita ng Panginoon sa verse 38, He entered into a certain village. Jesus did not always have a good reception pagdating sa mga lugar na kanyang pinupuntahan. Sa Luke chapter 9, verse 51, makikita ho natin na merong isang village ng Samaritan na hindi tumanggap sa kanya. Sa Luke chapter 10, verse 10, may instruction na binigay si Jesus sa mga disipulo patungkol sa mga lugar na
magwawalang bahala na hindi tatanggap sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Siguro pamilyar sa inyo ang pagpapagpag ng mga alikabok sa paa. So naroon, hindi laging tinatanggap si Jesus. Hindi laging tinatanggap sa mga lugar na pinupuntahan nila ang pangangaral patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Actually, sa Luke chapter 10, verse 13 to 16, ay binigay ni Jesus ang mga mga pronouncement ng mga babala at mga saaba nila, or it's a pronouncement of a curse dito sa mga lugar ng Chorazin, Bethsaida at Capernaum, sapagkat hindi sila sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. So may mga lugar na nagwawalang bahala kay Jesus. May mga lugar na nakakapakinig ng pangangaral ni Jesus. May mga tao na nakakakita ng mga himala ni Jesus, pero hindi sila sumasampalataya kay Jesus. They reject the Savior. Kanilang tinatanggihan ang tagapagligtas. Now, bago tayo sumigi sa ating pag-aaral on that note, nais ko hong hamunin ang bawat isang naririto kung ikaw ay hanggang ngayon ay tumatanggi pa rin sa tagapagligtas. Kung hanggang ngayon ay ikaw ay nagwawalang bahala pa rin sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, hindi ito baliwala sa Diyos. Ang hindi pagsampalataya, ang pagtanggi sa katotohanan ni Kristo ay hindi isang bagay na baliwala sa Panginoon. Isa nga ho sa halimbawa na madalas kong ginagamit ay parang sa palengke. Pag naglakad kayo sa palengke, ang daming tumatawag sa inyo. Pag naglalakad ako sa palengke, feeling ko gwapo ako. Bakit? Uy, pogi, bili ka na. At siguro naranasan nyo na, feeling nyo pogi at maganda kayo, at yun ay para tawagin ang inyong pansin. Uy, pogi, bili ka na. Bili ka na. Anong gusto mo? Petsaya. Anong gusto mo? Kamatis? Pero hindi ka man laging bumibili. At madalas, pag ikaw ay lumalakad, meron kang partikular na kailangan bilhin, nilalagpasan mo ang maraming mga nagtitinda na tumatawag sa'yo. Tama, mali? At hindi naman pwede na pag tinawag ang iyong pansin at hindi mo pinansin at hindi ka bumili. At minsan, si Brother Paul ay talagang mahigpit sa pagbili. Magtatanong, magkano po yan? Pag medyo mahal, iiwanan ko. Minsan, may mga nagtitinda, pambihira, tanong. Nevertheless, hindi sila pwedeng magalit. Kapag hindi mo pinansin yung kanilang inaalo, kapag hindi ka bumili ng kanilang paninda, ay hindi ka nila pwedeng ihabla at hindi ka nila pwedeng gawan ng masama. Now, pagdating ho sa Panginoon, yes, nag-aanyaya siya. Nag-aanyaya si Kristo sa lahat ng napapagod, lumapit ka sa Kanya para ka magtamo ng kaligtasan. Inatawag niya ang lahat ng makasalanan, lumapit ka sa Kanya para ikaw ay malhugasan at maging maputi kagaya ng niebe at mapatawad ang iyong mga kasalanan. Pero naririto ang katotohanan, pwede mong baliwalain. Pero hindi babaliwalain ng Diyos ang pagbaliwala mo kay Kristo. Buksan lang natin sandali sa 2 Thessalonians chapter 1. 2 Thessalonians chapter 1, verse number 8. Ano ang pahayag ni Apostol Pablo? Darating ang araw na magbabalik muli ang ating Panginoong Hesukristo at kukunin niya ang mga taong sa Kanya'y sumampalataya. Pero sa mga taong nagbaliwala sa Kanya, ang sabi ng salita ng Diyos, in flaming fire, taking vengeance on them that know not God and that obeyed not the gospel of our Lord Jesus Christ, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of His power. E di baliwala sa Diyos ang mga tao na tumanggi sa ating Panginoong Jesucristo, ang mga lugar na hindi nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, hindi baliwala sa Diyos. So nais kong tawagin ikaw na naririto.
Maaaring matagal ka nang umaattend sa church na ito. Maaaring kabisado mo na ang ebanghelyo. Maaaring sumunod ka na sa isang panalangin. Pero maaaring binabaliwala mo pa rin patuloy ang ebanghelyo at hindi ka pa rin tunay na sumasampalataya. Hindi ito baliwala sa Diyos. At pag dumating ngayon si Kristo, haharapin mo ang naglalagablab na galit niya. So ang pinakatamang gawin, pinakamatalinong gawin at ngayon sa daling ito ikaw'y magsisi at magpatira pa at aminin mong ikaw ay makasalanan at tunay ka ng sumampalataya kay Kristo. Hindi baliwala sa Diyos ang pagbabaliwala sa Kanya. Maaaring ikaw ay isang mabuting ina. Oo, maaaring ikaw ang the best mother in the world. Or the best dad in the world. You may be the best child in the world. But if you reject Jesus Christ, haharapin mo ang puot ng Diyos. So si Jesus ay pumunta sa iba't ibang mga lugar. At may mga lugar na tumatanggi sa Kanya. May mga taong hindi sumasampalataya sa Kanya. Pero salamat sa Panginoon, may mga lugar na tumatanggap sa Kanya at mayroong mga tao na sumasampalataya sa Kanya. At dito sa puntong ito, siya'y pumunta sa lugar ng Bethany. Bakit natin alam na Bethany? Dahil sa John chapter 11 verse 1, sinabi ni John na ang lugar nila Lazarus, Mary at ni Martha is the village of Bethany. At ang sabi ng salita ng Panginoon, He entered into a certain village. At sa pagpasok nila, balik tayo sa Luke chapter 10, sa pagpasok nila sa certain village na ito, ay there is a certain woman named Martha who received him into her house. Tinanggap niya si Jesus, at hindi lang si Jesus, kasama na rin yung mga disipulo ng ating Panginoong Hesukristo. Well, hindi ito ang first time na kung saan ang ating Panginoong Jesus ay pumupunta sa bahay ng iba at siya ay nakipisan at nakisalong kasama nila. Kung inyong maaalala, mayroong isang pariseo na ang ngalan ay Simon na nag-imbita sa ating Panginoong Hesukristo. At so hindi ito yung first time. Now, hindi natin alam exactly kung paano nga magkakapatid na ito, si Mary, si Martha at si Lazarus ay nakilala ang ating Panginoong Jesus. Maaaring naging bahagi sila ng isa sa mga pangangaral ng ating Panginoong Hesukristo at sila'y nakapakinig. Maaari dahil bago ang tagpong ito, sinugo ni Jesus ang 20 mga disipulo by 2, so 35 soul-winning teams, if you will. At maaaring isa sa mga nabahagian na pangaralan, itong sila Mary at si Martha at si Lazarus. In whatever way, ang pinapakita sa atin ng salita ng Diyos dito, ito ay mga taong kilala si Jesus at nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. By the way, merong mga scholars na nagsasuggest na itong si Mary, si Martha at si Lazarus, na kapatid nila, ay maaaring mga ulila na sapagkat hindi nababanggit ang kanilang mga magulang. Or kung sakali man, itong si Martha ay maaaring siya ang pinakamatanda sa kanila sapagkat madalas nababanggit una si Martha bago si Mary. And also, may nagsasuggest na si Martha ay maaaring isang widow. Bakit? Sapagkat ang sabi, she invited her or him or siya itinanggap sa kanyang bahay, in her house. So bahay niya, hindi bahay ng mister niya, hindi bahay ng magulang niya, kundi bahay niya na higit sa malamang dahil patay na ang mister niya. Now, hindi natin alam. These are just some speculations ng mga nag-aaral ng salita ng Panginoon. Nevertheless, that is the setting. Ang ating Panginoong Jesus, nasa bandang huli na ng kanyang ministeryo, at siya'y nangangaral, at may mga tumatanggi, mayroong mga tumatanggap, at narito si Martha, pagdating ni Jesus sa Bethany, siya ay tinanggap, at siya ay paglilingkuran. So that is the setting. Number 2, the conflict. The conflict. Ang naging problema. Now, gusto ko munang makita natin na ang Biblia ay positively nagtuturo ng kahalagahan ng paglilingkod. Hindi ho ikinakaila ang kahalagahan ng paglilingkod. Maliwanag sa salita ng Panginoon sa Matthew 20 verse 26,
Ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na nagpapataasan, ang sabi niya, "But it shall not be so among you, but whosoever will be great among you, let him be your minister." And that word minister is servant, tagapaglingkod. Gusto mong maging dakila sa kaharian ng Diyos, ang paraan para maging dakila ay maging alipin, maglingkod. Sa mga mananampalataya ay paulit-ulit ang paalala ng salita ng Diyos. Sa Colossians chapter 3 verse 23 ang sabi, "And whatsoever ye do, do it heartily as to the Lord and not to men, knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ." And again, this is a very liberating theology, not liberal, liberating, nagpapalayang katotohanan. Sapagkat ang mga Pilipino ay nakulong sa impluwensya ng Romano Katoliko na kung gusto mo maglingkod sa Diyos, doon ka sa simbahan. Tama? Sa seminaryo, sa kumbento. Gusto mo maglingkod sa Diyos, magpari ka o magmadre ka. Pero naririto sa Colossians, kausap ni Apostol Pablo ang mga alipin at ang sabi niya sa mga alipin, anuman ang ginagawa nyo, paglingkuran nyo si Kristo sapagkat pinaglilingkuran nyo talaga si Kristo. Kaya nyo, ang punto ho ay maging kayo man ay tumatrabaho sa inyong mga sekular na trabaho. Ang sabi sa verse 24, "Knowing that of the Lord ye shall receive the reward of an inheritance, for ye serve the Lord Christ." Even in your secular jobs, doing it faithfully, doing it for the glory of God, may reward ang Panginoon. Again, ang punto is serving. Handon ang paglilingkod. Sa Galatians 5 verse 13, "For, brethren, ye have been called unto liberty. Only use not liberty for an occasion of the flesh, but by love serve one another." Now, ang punto ng lahat ng ito ay gusto ko makita ho natin ang katotohanan na ang paglilingkod, ang pag-serve ay isang napaka-biblical na gawain, positibong gawain, isang gawain na inutos ng Panginoon. Kung tayo ay abala sa paglilingkod sa isa't isa, sa paglilingkod sa gawain ng Panginoon, sa paglilingkod sa mga kapatiran, or as we have read from the Colossians, even through our secular jobs, we serve God, that is good. That is God glorifying. Yun ay isang bagay na maganda. So, one, serving is good. Two, hospitality is good. Ang mga Pilipino ay kilala sa pagiging hospitable. Ako'y lumaki nung nag-aaral sa elementarya at isa sa laging binibigyang diin kapag nag-aaral ka ng mga bagay patungkol sa Pilipino, isang katangian ng Pilipino ang madalas na binibigyang pansin ay ang pagiging hospitable. Lumalabas daw ang lahat ng pinakamagandang kumot, pinakamagandang unan, pinakamasarap na ulam. Ang manok na inaalagaan, nakakatay. Kapag merong bisita, so nahandoon ang hospitality. Now, sa mga Kristiyano, ay hindi lang ito dapat isang trait na minana dahil ikaw ay Pilipino, kung hindi ang pagiging hospitable ay positively inuutos ng salita ng Panginoon. Sa Romans chapter 12 verse 13, ang sabi, "Distributing to the necessity of the saints, given to hospitality." So believers must be given to hospitality. Doon ang ating ugali na kung saan tayo'y tumatanggap ng mga tao sa ating tahanan at pinaglilingkuran natin sila. Sa 1 Timothy chapter 1 verse 8, isa sa mga nakalimutan ko yung word, isa sa mga kwalifikasyon ng isang manggagawa, ng isang pastor ay pagiging hospitable. Ang sabi sa 1 Timothy 1:8, he must be a lover of hospitality, a lover of good men, sober, just, holy, temperate. So he must be a lover of his hospitality. Siguro sa panahon natin ngayon, he is a people person that he even opens up his private space for others para sila ay makasama. Sa 1 Peter chapter 4 verse 9, ang sabi ni Pedro, "Use hospitality one to another
without grudging. Hebrews 13:1, let brotherly love continue, be not forgetful to entertain strangers, for thereby some have entertained angels unawares. Ang sabi ng writer ng Hebrews, wag daw yung kaligtaan na mag-entertain. At yung entertain yan, hindi yung sasayawan mo sa harapan nila, kung hindi yung aasikasuhin. Dahil nung panahon na yon ay uso ang mga paglalakbay, lalo na nung merong pag-uusig sa mga Kristiyano. Ang mga Kristiyano ay aalis sa kanilang lugar at pupunta sa ibang mga lugar para makaiwas sa pag-uusig. Saan sila pupunta? Sa bahay ng pagano? Unang nilang hahanapin ay ang bahay ng mga mananampalataya at tagasunod din ni Kristo. Just imagine, nung time na yon sa 1st century AD, first century AD, ikaw ay Kristiyano at nabalitaan mo sa bayan ng Bukawi, ang mga Kristiyano ay hinuhuli. Ngayon may tatakbo sa bayan ng Santa Maria at hating gabi, may kakatok sa pintuan mo at pagbukas mo, ako ay disipulo ni Kristo, ikaw din ba ay disipulo? Oo, ako ay Kristiyano rin. Inusig kami doon sa Bukawi, kami ngayon ay nagtatago, pwede ba kami makitira muna dito? Nandito kasama ko ang aking pamilya, kami mga mananampalataya. Use hospitality. Again, ito ho ay, at ang sabi ng salita ng Panginoon, some Christians have entertained angels unawares. I can only imagine, nung ako ay nagtrabaho sa Payless, hindi yung noodles, hindi shoe store, trabaho ko sa Amerika sa Payless shoe store, naranasan ko magkaroon ng mystery shopper. Ibig sabihin ng mystery shopper, siya ay empleyado ng kumpanya na magsa-shopping doon sa branch na yon para tignan kung ginagawa yung trabaho mo. At dumating yung mystery shopper, at natuwa yung boss ko sa akin, sabat gawa ko yung trabaho ko, na-increasean ng sweldo ni Brother Paul. From $7 per hour, naging 7.25 per hour. At dagdagan ng $25. Nevertheless, he was a mystery shopper. At ang sabi na yun lang naiisip ko na magandang halimbawa dito na merong mga anghel na entertain ng mga Kristiyano. Yung palang pinatuloy nila sa kanilang tahanan ay anghel ng Panginoon. Na mag-ingat ho tayo, hindi lahat ng kumakatok ay anghel, merong mga pumapasok na mapandaya talaga. So again, let us just be careful. Nevertheless, ang punto ho ito, serving is good, hospitality is good. Both from the Old Testament to the New Testament are positively commanded. That's the point. Bakit ho natin binibigyang punto ito? Martha was doing this. Nakuha niyo ho? Ito yung ginagawa ni Martha. Pag-entertain sa strangers, pagiging hospitable, ay narito ang pagsunod ni Martha, at narito, hindi lang siya basta sumusunod, ginagawa niya yung the best niya, and yes, even over the top, ginagawa ito ni Martha. Ang sabi sa verse 39, tignan po natin, Luke 10, and she had a sister called Mary, and which also sat at Jesus' feet and heard his word. But Martha was cumbered about much serving, and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. So nakuha niyo yung setting? Pinatuloy ni Martha ang ating Panginoong Hesus sa kanilang tahanan, o sa kanyang tahanan, at pinaglilingkuran niya, pinaghahandaan niya upang she was entertaining these strangers, these visitors sa kanilang tahanan. So she is obeying positively ang mga bagay na inutos ng Panginoon. Pero narito yung conflict, meron siyang kapatid na ang pangalan ay si Mary. At itong si Mary ay naupo sa paanan ni Kristo at nakinig sa pagtuturo ni Jesus. Now, it is noteworthy na malaman na sa kultura ng mga Hudyo, meron silang hindi kasing grabe kagaya ng Islam o radical Islam, kung hindi ang mga Hudyo ay meron ding diskriminasyon sa mga kababaihan. Kung sa ilang radical Islam, bawal ang edukasyon sa mga babae,
Sa ilang mga Hudyo, hindi naman bawal, pero limitado at hindi prioridad ang mga babae pagdating sa edukasyon. Ayon sa aking ilang mga nabasa, may mga lugar lamang, doon lamang ang mga babae sa likod at yung mga babae sa harapan ng tagapagturo. Pero naririto si Martha ay nandoon ang kanyang katapangan, nandoon ang kanyang pagnanasa. She sat literally at Jesus' feet. Nandun siya sa paanan ni Kristo. Nandun siya sa malapit. It speaks of the closeness, of the proximity, na kung nasaan siya, that means gusto niyang marinig, gusto niya na matuto. Dinisregard niya at hindi niya pinansin ang kultura. She wants to learn from Christ. Now, gusto ko lang hong i-apply ito ng konti. Pagdating ho sa ating kultura, and sad to say, even in Christian churches, even in some Baptist churches, ang kaisipan o ang kultura ay tila baga ang pag-aaral ng teolohiya ay para sa mga pastor lamang. Or even going broader, ang pag-aaral ng teolohiya ay para sa mga lalaki lamang. Let Mary be your example. She sat at Jesus' feet to hear Jesus teaching. As ko kayong encourage mga kababaihan, as ko kayong encourage mga nanay, hindi pa huli ang lahat. You can come to Christ and you should come to Christ and learn of Christ. Matuto, magbasa, mag-aral. Minsan ho, kami ay nag-uusap mag-asawa. Nasabi ko sa kanya, alam mo sa mga buhay ng mga Hudyo noon, ay kwento ko lang sa kanya, ay kwento kay Sister Jonah, madalas ang asawang lalaki ay nasa labas. Dahil it's either agricultural ang trabaho, or maaaring military ang trabaho. Nasa labas kadalasan ng lalaki. Sinong may iwan sa bahay? Ang babae. At ang mga bata. Question, sino magtuturo pangunahin sa mga bata? Wala pang schools noon na doon ka, mag-aral ka doon. Ang mga bata ay nasa tahanan at doon sila tinuturuan pangunahin. Sino ang pangunahing tagapagturo ng mga bata? Ang nanay. At sa Hudyo, sangayon sa utos ng Panginoon, ano ang isa sa mga pangunahing ituturo sa tahanan ng Hudyo? Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, with all thy mind. That's theology. Mothers should be theologians. I'm not saying scholars, but kung loobin ng Panginoon, why not? Pero again, yung kultura, yung kaisipan na, well, hindi naman ako pastor, hindi naman ako tumatayo sa harap, wala naman ako minsan tagapagturo, ba't ako magbibigay ng panahon para mag-aral ng mga theology, ng doktrina? Well, because it is about Christ. Do you not love Christ? Kung hindi mo mahal si Kristo, hindi ka Kristiyano. And if you love Christ, it ought to push us to know Him more. Kung ikaw ay may paborito na iyong kinahihiligan, narito ang ating Panginoon ang nagbigay sa atin ng kaligtasan. At narito ang halimbawa ni Maria, na magandang halimbawa sa mga kababaihan, oo, sa mga nanay, to come to Christ and to learn of Christ. Maaring hindi pasok sa kultura, pero pasok sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Do you remember the example ng nanay at lola ni Timothy? Ang sabi ni Pablo kay Timothy, 2 Timothy chapter 1 verse 5, when I call to remembrance that unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in your grandmother Lois and thy mother Eunice, and I am persuaded that in thee also. Itong pananampalataya, una ay nasa lola, binasa sa nanay, at sa nanay, binasa sa anak. So yes, the primary theologian of the home must be the father. Dahil ang ama ang tagapanguna. Kaninang umaga, iniisip ko ang isang halimbawa. Iniisipin nyo ang isang tren. Nasaan ang ilaw ng tren? Nasa likod o nasa harap? Nasa harap. Yun ang nasa unahan.
At ang pangulo ng tahanan ay ang tatay, at ang tatay ang nasa unahan. Ama ng tahanan, yes, this is Mother's Day, pero ama ng tahanan, ikaw ang tagapanguna. At kung lumalakad ka sa dilim at walang liwanag ng salita ng Diyos, saan mo dadalhin ang iyong pamilya? Pero hindi lang dapat ang tatay, kundi katuwang at kasama ang nanay na natututo patungkol sa Panginoon, patungkol sa mga katotohanan ng Panginoon. So Mary was there, sitting at Jesus' feet, hearing Jesus teaching. Pagdating sa verse 40, ang sabi ho ng salita ng Panginoon, but Martha was cumbered with much serving. Ang sabi ng salita ng Diyos, she was cumbered about. Sa ibang translation sa ESV, ang pagkakasabi, she was distracted with much serving. Maaaring nandoon si Martha for short a while, makikinig siya, pero maaalala niya, uy, yung sinain ko. Tapos babalik siya, uy, baka maluto, baka masunog yung ulam. Tapos babalik siya, uy, baka hindi pa hugas ng baso. Tapos babalik siya, ay, hindi pa nakabili ng yelo. She was distracted. That word cumbered, perispao sa Greek, nang ibig sabihin she was dragged. Hindi droga, hindi siya high, hindi yun. Kundi para siyang hinihila. Ang idea ito, madaming humahatak sa kanya, madaming umaagaw ng kanyang atensyon. Can you imagine the greatest teacher, the living word, handon sa tahanan nila, sa Jesus mismo, nagtuturo ng mga katotohanan patungkol sa Panginoon, at maraming umahatak ng kanyang atensyon. Ito ang kalagayan ni Martha. She was cumbered, dragged around with much serving. At that adjective na nilagay na that adverb with much, it pertains to she's doing something too much, overboard. Yes, sinabi ng salita ng Panginoon sa 1 Corinthians 15:58, therefore my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding, super abounding, sumasagana, umaapaw sa paglilingkod ng Panginoon. At narito, again, ang gusto ko makita ko natin, kaya gusto natin tinignan na ang serving ay positively commanded. Ang hospitality is positively commanded. Ang paglilingkod ng sagana, ng give na give, is positively commanded. At ito yung ginagawa ni Martha. Pero bakit may conflict? Saan nagkamali? Saan ang problema? O makikita ho natin na si Martha with much serving was distracted. Ang kanyang atensyon ay nasa ibang mga bagay, nasa mga bagay na dapat gawin. Now, narito ang punto. Yes, dapat mag-serve. Yes, inutos maging hospitable. Oo, okay, sumagana sa paglilingkod. Pero ang problema, may napabayaan si Martha na mas mahalaga. Hindi ko makalimutan ang sinabi minsan ng isang kaibigan ko. Tinanong niya ako, when is good bad? When is good bad? Kailan masama ang mabuti? May panahon bang masama ang mabuti? Mabuti nga eh. Sabi niya, when it becomes a hindrance to better. Kapag ang mabuti ay masama, kapag ito'y humahadlang sa mas mabuti. We have seen hospitality, good. Serving, good. Abounding in serving, good. Pero right there, at that point, there was something better na kinakaligtaan ni Martha. And that is hearing Christ. Hindi sinasabi na huwag maglingkod.
Hindi sinasabi na huwag gawin ang hospitality. At sana huwag maging aplikasyon sa ating mga kapatiran. Well, busy ako sa trabaho, hihinto ko ng trabaho ko at magbabasa ako ng Bible sa bahay. No. Ang punto lang ay huwag mong kakaligtaan ang mas mahalaga. At doon nangyari ang conflict. Sabi ho ng ilang mga theologian, para bang naging impolite ng approach ni Martha. Sabi niya kay Jesus, Lord, wala ka bang pakialam na yung kapatid ko, nandyan lang, nakikinig lang sa'yo, ako nag-iisa, nag-aasikaso dito, utusan mo naman siya. Tulungan ako. Well again, marami ang busy sa panahon natin ngayon. Ang mga nanay ay extra busy. Hindi na bawasan, kundi nadagdagan. Sana hindi yung nanay ang gumagawa ng module. Pero mas naging mahirap. Mas naging mabigat. Pero yes, kailangan gawin ang gawaing bahay. Yes, kailangan gawin ang mga trabaho. Kailangan ang mga ito. Pero, huwag nawa to the neglect of something better. So here is the lesson. So the setting, the conflict, the lesson. Ang sabi ng ating Panginoong Jesus sa verse 41, and Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. Ang gusto ko makita lang muna natin dito. Pansin ni Jesus. Hindi niya sinabi, ay, teka muna, busy ako sa pagtuturo, hindi ko na pa, ano pa ginagawa mo? No. Kita ni Jesus. Pansin niya that Martha was busy with many things. Dahil ko lang may pagpaalala sa atin na ang Diyos ay hindi liko para kalimutan ang ating mga paglilingkod sa Kanya at paglilingkod sa mga mananampalataya. Sabi ng Hebrews chapter 6 verse 10, for God is not unrighteous to overlook your work and your labor of love which you have shown to His name, and you have ministered towards the saints and do minister. God sees it. Hindi man kita ni pastor, hindi man kita ng deacon, hindi man kita ng kahit sino. Meron tayong mga kapatiran na naglilingkod. May alam ako, meron tayong mga kapatiran, hindi ko alam, bumubisita, nagbibigay, naglilingkod sa iba nating mga kapatiran. And praise God! And I want you to remember, God sees it. Nakikita ito ng Diyos at nakikita ni Kristo ang ginagawa ni Martha. Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. Kita ko ang lahat ng iyong mga ginagawa. Nakikita ko ang mga pinagkakabisihan mo. Your attention and your mind and your heart ay nahahatak sa ibang mga bagay. Busy ka, busy. But one thing is needful. Napansin niyo ho, ito yung pinupunto ko kanina pa. Hindi sinabi ni Jesus na walang kwenta yung mga yan. Kundi merong isang kulang. Merong isang bagay na nawawala. Merong isang bagay na nakakalimutan. Needful, it is required, it is demanded. There's one thing, Martha, something that's much better at that point. Kagaya ho na nasabi ko, at that point, anong pagkakaiba? Ang bisita ay hindi basta-basta. Ang bisita ay si Jesus, ang buhay na salita ng Diyos, ang Diyos na nagkatawang tao at nagtuturo si Kristo. At ang sabi ni Panginoong Jesus kay Martha, but one thing is needful, and Mary had chosen that good part. Pinili ni Mary yung mabuting bagay na yun. Ano ito? Ang maupo sa paanan ni Kristo at matuto at makinig sa Kanya. Yes, maraming gawaing bahay. Tambak ang labahin, maraming hugasin, at
Makaaring naka-backup na yung mga module. Busy ang nanay. Pero mga kapatid, nais ko kayo encourage, mga kababaihan, merong isang bagay na sa kabila ng mga responsibilidad na kailangang gawin, please, hear me right, kailangang gawin. Pero merong isang bagay na hindi dapat pabayaan, ang maupo sa paanan ni Jesus at makinig sa Kanya. At alam natin na wala na si Jesus sa lugar natin at wala sa tahanan natin. At paano tayo makikinig sa Kanya? Walang iba kundi sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. At sa wisdom ng ating Panginoong Kristo, siya mismo ang nagkaloob sa iglesia ng mga regalo upang maging tagapagturo, tagapaghayag ng katotohanan ng salita ng Panginoon. So sa kabila ng mga kabisihan, mga responsibilidad na kailangang tupdin, sikapin natin na expose pa rin ang ating sarili sa mga katotohanan ng Diyos, na matuto pa rin, na magbasa pa rin, na mag-absorb pa rin ng mga katotohanan ng Panginoon. Ito ang naging kulang sa buhay ni Martha. Masyado kang naging busy. Yes, mabubuting bagay ang pinagkakabisihan, pero mga mabuting bagay na ito ay humatak sa iyo palayo sa pinakamabuting bagay. Walang iba kung hindi si Kristo. Let me again issue a challenge. Maaaring naririto ka at busy ka sa buhay. Brother Paul, hindi mo nauunawaan. At yes, maaaring hindi ko nga nauunawaan. Maaaring busy ka sa trabaho. Araw at gabi, ikaw ay gumagawa, pumapasada, nagsisikap, kumakayod, at iniisip mo, wala kang time para kay Kristo. No! Dapat magkaroon ka ng time para kay Kristo. Dahil kung hindi mo bibigyan pansin si Jesus, ikaw ay isang masipag na taong patungong impyerno. In our closing, sana maunawaan natin, this is needful. Kailangan ito ng mga nanay. Kailangan ito ng mga tatay. Kailangan ito ng mga kabataan ang magbigay panahon kay Kristo. Sa atin hong tema ng parating na anibersaryo, galing sa Psalm 63 verse 1, ipaalala ko lang ho ang sinabi ni Haring David, O God, Thou art my God, early will I seek Thee, my soul thirsteth after Thee, my flesh longeth for Thee, in a dry and thirsty land where no water is. Napansin niyo ho, nasa kalagayan si Haring David, literally sa wilderness at walang tubig. That's a crisis. Sa gitna ng krisis na yon, mas lalong nagsusumigaw ang kanyang pagkauhaw at pananabik sa Panginoon. Sad to say, na ang krisis ng pandemyang ito ay maaaring gumawa ng negatibo sa mga Kristiyano. Lord, ang hirap. Ang bigat. Pero dawa itong hirap at bigat na ito ay lalong mag-produce sa atin ng uhaw at gutom sa Panginoon. Just like it did to David. Or Paul, busy. Yes, ang daming kailangan gawin. But there's one thing needful na kailangan nating huwag kaligtaan. If Mary has chosen that good part, I hope and pray na bawat nanay will choose also that good part. Na bawat kabataan will choose also that good part. Na bawat lalaki, bawat ama ng tahanan will also give time to that good part. And again, hindi natin pababayaan ang mga responsibilidad. Pero wag nating kakaligtaan ang mas mahalaga, ang magbigay panahon sa Panginoon. Magbigay panahon para mas makilala siya.
Magbigay panahon para makipag-usap sa Kanya. Magbigay panahon sa salita Niya para kausapin Niya tayo. Magbigay panahon sa pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos para masunod natin ang Kanyang mga kautusan. And Mary chose that good part. I hope, again, sa mga ina ng tahanan, salamat sa Diyos sa inyong matyagang paglilingkod sa inyong mga pamilya. That's good. Pagtuturo sa inyong mga anak, that's good. Pero nawa, huwag tayong maging distracted sa mga bagay na yun at nakakiligtaan natin ang isang bagay na mas prioridad ng anak ng Diyos at walang iba kundi ang ating personal na relasyon kay Kristo Jesus. Nawa, ang mga katotohanan ito ay patuloy na humamon sa atin at magtulak sa atin na lalong magkaroon ng uhaw at gutom sa Panginoon. Kung gano'n ang kalagayan ngayon ng ating buhay, oo nga, Brother Paul, masyado na akong nagiging busy at wala na akong panahon manalangin, wala na akong oras sa salita ng Panginoon. O una, sabi ng Panginoong Jesus sa kanyang mga iglesia, magsisi. Repent. And remember from whence thou art fallen. Alalahanin mo, tignan mo saan ka nagkamali. Maaaring dati, handun na ang pagbabasa mo ng Biblia, pero ngayon ay yung napabayaan na. Saan nagkamali? Saan ka tumigil? Ano ang nagpatigil? And then do the first works. Bumalik tayo doon. Nawa, masumpungan tayo ng Panginoon na hindi lang basta busy sa mga mabuting bagay, pero napapabayaan naman ang mas mahalagang bagay, yung ating personal na relasyon sa Kanya. God, let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat sa paalala ng iyong salita. O Panginoon, ako mismo bilang isang pastor ay hindi exempted na maaaring maging busy sa theology, busy sa ministry. Pero napapabayaan ng personal na relasyon sa iyo. O Lord, lingapin mo po. Lingapin mo po ang kahinaan ng iyong mga anak. At una sa lahat, O Diyos, humihingi kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang. At humihingi din kami, Panginoon, ng biyaya mo para sa mga ina ng tahanan, para sa mga ama ng tahanan, para sa mga kabataan na mananampalataya, na maaaring ginaganap, nagsusumikap para tupdin ang mga responsibilidad, ngunit maaaring napapabayaan ng isang bagay na mas mahalaga. O Panginoon, patawarin mo kami. O Panginoon, tulungan mo kami. Tulungan mo kami, Panginoon. Patuloy na itingin ang aming mga mata sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa aming pagtakbo sa buhay Kristiyano ay tuon ang aming pansin sa iyo. Ilayo mo kami sa tukso. Ilayo mo kami sa kasalanan. Tulungan mo kaming mamuhay ng may kabanalan. At muli, O Diyos, kami po ay nakikiusap. Kung meron man sa kalagitnaan namin ngayon o maging sa mga nanonood ngayon na hindi pa tunay na sumasampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo, na hanggang ngayon ay nasa ilalim ng parusa at ng puot mo, maawa ka po, O Diyos. Maawa ka po maging sa mga bata. Maawa ka po maging sa mga kabataan. Sa mga nanay at tatay na wala pa kay Kristo, maawa ka po, O Diyos. Buksan mo nawa ang kanilang mga puso. Bigyan mo sila ng liwanag upang makita nila ang pangangailangan nila sa tagapagligtas. O muli, ikaw lamang makakagawa ng lahat ng ito, Panginoon. Kami umaasa sa iyong pagkilos. Kami umaasa sa katotohanan ng iyong salita ay buhay at makapangyarihan. Kami umaasa ng banal na Espiritu nakatahan sa iyong mga mananampalataya ay patuloy na gumagawa
upang hubugin kami sa wangis ni Kristo. Salamat po. Salamat po. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po ay tumayo, tayo po ay umawit sa Panginoon. More about Jesus. More about Jesus, good and low, more His grace to others show, more of His saving fullness see, more of His love who died for me. More about Jesus, more about Jesus, more of His saving fullness see, more of His love who died for me. More about Jesus, all His throne, riches in glory, all His throne, more of His kingdom, sure increase, more of His Son, Prince of Peace, more about Jesus, more about Jesus, more of His saving fullness see, more of His love who died for me. Muli mga kapatid, mga kaibigan, maraming salamat po sa bawat isang naririto, sa mga ina ng tahanan. Happy Mother's Day po. Hayaan niyong basahin ko ang isang talata na maaaring pamilyar na sa ating mga tenga, pero nawa ito'y muling mangusap sa atin. Ang sabi ho na Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 31, talatang 30, Favor is deceitful, and beauty is vain, but a woman that feareth the Lord, she shall be praised. Ang aking panalangin at pagnanasa bilang isang lingkod ng Panginoon ay mga kababaihan o ang mga nanang tahanan ay makakitaan ng pagiging makadiyos, pagkakaroon ng takot sa Panginoon. Mga kapatid, salamat po sa bawat isang naririto. Salamat po sa mga ina ng tahanan. Salamat din sa mga ama ng tahanan. At nawa ay masumpungan ng Diyos na patuloy ho tayo na gumagawa para sa Kanyang kapurihan. At ngayon mga kapatid, nawa ang biyaya at pagmamahal ng Diyos, biyaya ng ating Panginoong Hesukristo at pakikipisan ng Santo Espiritu ay sumabawat isa sa atin. Ano man ang ating ginagawa, gawin natin para sa kapurihan ng Panginoon at patuloy tayong magpagamit bilang instrumento ng katuwiran at hindi ng kasalanan. Gamitin nawa tayo ng Diyos para ang ebanghelyo ng kaligtasan ay makarating sa iba. God bless po. Ingat po tayong lahat at muli, Happy Mother's Day po sa mga ina ng tahanan. We are dismissed.